sa IC, Diyos ko po Lord. Saan naman kukuha si Antonio Trillanes nung mga ganung kalaking pera? Lahat to isinisisip kay Pangulong Bongbong Marcos. Tayo, nabubwisit na tayo kasi ayaw makialam, ayaw magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ganitong issue. Oh, tapos, ayan, ibinibintang nila kay Pangulo. Pakinggan nyo ho. Dante Marcoleta said that the Senate presidency of Alan Peter Cayetano is the only one without Malacanang's blessing. What can you say about that? Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. I mean, of course, we are aware of the goings on in the Senate because it's important to us to be well informed. But what is he implying that I somehow choose a Senate President? I think you ask any senator. Yung mga pong mga hindi nangyayari dati nung mga panahon na matitino ang mga senador, eh nangyayari po dito sa Senado eh. Kaya po, di ba mga kababayan, bagsak ang rating, bagsak ang pagtitiwala ng mamamayang Pilipino sa Senado. Ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Utusan mo yung senador na ito yung boboto mo. parang out of this world yata yung mga usapan ka lang. Ano po ibig sabihin nung parang out of this world na yung mga pinagsasasabi nila? Parang may mga topak na ho. Uutusan ng presidente. Yung mga senador, iboto nyo ha. Ito yung kumbaga, simula sa Senate President. Ito si Peter Cayetano ha, ang iboto ninyo. Ito ha, kailangan wag nyong i-acquit si Sara Duterte. Wala hong ganun. Meron pong sarili ang Senado, mga kababayan. At ang Pangulo, nakamatsyag lang sa kanila ho, mga bossing. Sabi ni Mamang Kutsero, noon yun. Ngayon, bahala ka sa buhay mo. Sabi ni Jocelyn Para, Senator Miriam Defensor, dati, nagalit din Oo, yun, sumisigaw pa yun. Di ba? Si Senator Alan Peter Cayetano at si Robin Padilla ayaw hong masisigawan nun, mga kababayan. Sabi ni Edna Mauricio, out of this world out of the world, utak ni Bulldog. Sabi ni May Lintaw, baliw na sila, ganun, Boss Mark, out of this world na ang 13 Judas. Totoo, mga kababayan. At eto nga ho, tignan nyo po ang nangyayari, mga bossing. Doon po sa Senado, bagsak ang ratings nila ng 27% ho, mga kababayan. No? Bagsak ang ratings nila ng 27%. Simula po ng ang naging Senate President po, wala pong iba kundi si Alan Peter Cayetano. Pero doon po, no, sa Kongreso, patuloy pa din po ang pagtaas ng ratings, lalong-lalo na po, mga kababayan, nung talagang ipinupursige nila at pinupush nila na ito yung impeachment complaint laban sa vice-presidente. Sabi ng mga DDS, naku, lagot kayo mga congressman. Kapag kayo bumoto sa impeachment ni vice-presidente, may kakalagyan kayo sa panahon ng eleksyon. Pero tingnan nyo ho, mga bossing, JJ Suarez nakabalik. Martin Romualdez, ayan nga, nung siya ay nanunungkulan bilang House Speaker, talaga namang unity o united yung mga congressman. Nakabalik din po, mga kababayan. At ang taas ng trust ratings ng Congress ngayon. Lalo na nung panahon, nung panunungkulan at leadership ni Romualdez. JJ Suarez, sino pa ba? Benny Abante nakabalik. Bopol ang pinatakbo doon sa Maynila ay madi-disqualify. Ayan, balik si Abante. Tsaka hindi humalayo ang hindi napakalayo ang agwat nun Iilandaan lang din po yung naging agwat versus doon sa kalaban. Sino pa? Joel Chua nakabalik. Yung anak ng Yumao nung congressman namin doon sa Antipolo, nanalo pa ho, mga kababayan. Ang sinuportahan ng vice-presidente ay yung kalaban noong yung kalaban nung anak ni Akop.
'Di ba? O yan, sabi ni Erwin Locre, shoutout sa iyo. 'Di ba? Nanalo yung anak ni Akop. Sa madaling salita po, mga kababayan, yung pananakot nila hindi na po tumatalab doon sa mga congressman dahil nakakahiya. Ano po? Nakakahiya kapagka sila ay hindi umano dito, lalo na doon sa impeachment. Alam na nila nag-uumapaw na yung mga ebidensya tapos ikaw wala pa din. Hindi ka pa din kikilos, hindi ka pa din ano. Ano yung mga sinumpaan nilang tungkulin na para po sa mga Pilipino, mga kababayan. Yan lang po. Pinakita ko lang lalong-lalo na nung mga panahon no, na si Martin Romualdez ang nandoon bilang House Speaker, talagang napakataas. At madami ho ang nakatutok sa Congress nung mga panahon na yun. Oh, lalong-lalo na kapag kayong meron ng Quadcom. Sabi nga ho nung iba, mga kababayan sabi nung iba, nako, hindi na ako manonood kay Cardo. Nauubos yung oras ko kay Cardo. Iba na ang aking teleserye ngayon. Quadcom na ang tututukan ko. Kasi talagang tinututukan nila yung mga ganito, kagaya ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Di ba? Sabi ni Alonly TV ng Cereza Post, magaling yung anak ni Akop. At saka, ang ginawa pa ho nila dyan, mga bossing, ang ginawa ho nila dyan, mga kababayan, meron silang pinakitang survey na ang taas-taas daw po ng survey nung kalaban nung anak ni Akop. Nung ending ho, mga boss chipa mo, sir, talo yung kalaban ni Akop 80% tapos 80% yung anak ni Akop tapos 20% lang yung kalaban. Tambakol ho, mga bossing. 'Di ba? Tambakol ho, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, mga boss chipa mo, sir, ito din ihabol ko lang ho ito kay Rodante Marcoleta. Yung sinasabi ng dating senador na si si Ping Lacson, dating senador Antonio Trillanes. Sorry. Yan ang hirap sa live Nagkakamali ka doon sa mga pangalan. Pero naiko-correct naman. Lacson claims Marcoleta had allocables, stop short of imputing crime. Alam niyo naman po kasi si Marcoleta, yung tipo bang parang wala lang. Basta maibulalas lang, basta ako against ako diyan sa mga yan, ganun na. Siya din pala may mga ganito. Although sinasabi naman po dito sa balita na ito na hindi naman illegal ito, sabi ni Lacson however clarified that a mere allocation is not illegal, stating they now have to check if there are ghost or substandard project. Kumbaga ididig pa yan, mas malalim, baka merong mga ghost project o hindi mga ginawang project o mga substandard project yung mga contractor na mga nahuli o mga nakuha o mga kinuha ni Marcoleta, sabit din ho siya dyan.